At sa punto pong ito, dahil bukas na po ang 29th anniversary ng People Power Revolution, balikan po natin si Carla at si Jules. Tama ka dyan, Audrey. Kasi alam mo, Carla, kailangan sariwain natin kung ano nga ba yung mga kaganapan nung anniversary na ang EDSA People Power. Yes. Kasi nga, bukas 29th anniversary na. Sobrang dami ng mga kabataan ang hindi nakaabot sa very historic event na to na bumago sa kasaysayan ng Pilipinas. Kaya ngayong umaga, Carla, makakasama natin ang Deputy Commander of the Joint Task Force NCR ng AFP. Walang iba, kundi si Colonel Vic Tomas. Good morning, sir. Morning. Jules, Carla, isang bayanihang umaga sa inyo at sa ating viewers. Ayan, magandang umaga po. Colonel, siguro kwentuhan niyo po kami. Ano po ba yung naging partisipasyon ninyo nung EDSA People Power? Ganito yun, Jules and Carla. No? At 29 years ago, ako'y isang tiniente galing sa Bundok Peninsula. Kami ay na-recall upang maging bahagi ng isang puwersa ng Army na para pangalagaan ang seguridad ng Malacanang Palace 29 years ago. Yes. At that time, si President Marcos ang siyang namumuno at nagkaroon tayo ng massing up ng mga sibilyan at ibang sector calling for President Marcos to get down from his kanyang leadership as the head of state. So, yun ang nangyari. And then, when he left, before he left pala, umalis kami ng palasyo dahil parang nawalan kami ng command and control. So, what we did, kami ay nag-regroup sa Fort Bonifacio and there was a new commander. Sabi niya ay you reorganize and then you will be sent back to the palace to bring back order dahil pinasok ng maraming tao ang palasyo at the time. Okay. So during that time, sir, siyempre, kayo yung isa sa mga nagko-control ng mga tao eh. Pero anong pakiramdam na coming from the side of the government during that time na nakikita nyo yung nagkakaisang damdamin ng mga Pilipino na pababain na si Marcos? Anong pakiramdam nun, sir? Kuwan siya halo-halo yung emosyon. Paano kasi he was our commander-in-chief. And then ang taong bayan ay nananawagan na bumaba siya. So dapat dito pananaigin namin yung call of duty namin, which is of course to God sa ating bayan at sa taong bayan. So ang naging guidance sa mga senior leaders from the AFP ng mga panahon na yon ay to follow legitimate orders. Di ba may umaklas na grupo. So at that time I was a second lieutenant. Ang nasa utak ko noon ay yung pakikipaglaban sa mga kaaway sa kabundukan ng Bundok Peninsula. And nung kami dumating sa Malacanang grounds, marami kaming kwentong naririnig, lalo na doon sa mga umaalsang taong bayan, kabataan, nandoon ang pare, ang madre, ang mga educators, business, at different sectors. And ang nakakatuwa, hindi sila bayolente. Pero nandoon yung panawagan pa rin na bumaba na ang liderato ng dating president. And di kami nagutom dahil sila yung nag-aalok ng pagkain. Hindi rin kami nalungkot dahil ang ganda ng kwentuhan. May mga moments ng tensyon dahil meron din grupo na medyo kwan sila, no? Medyo they are for violence, yung talagang ina-agitate. Meron. Pero meron ding grupo na ayaw nila ng violenteng pamamaraan. So that was the scenario at the time. Alright. Ayan, pero sa gaano po katagal ito nagtagal? Ito pong pagbabantay ninyo sa Malacanang at doon po sa pagbabantay na yon, ano po ba yung hindi nyo talaga makakalimutan? Ang isang hindi ko makakalimutan nung time na yon ay yung punto na there was an order given to us to break up the crowd. Yes. So yung mga tao ko, hawak-hawak ang kanilang armas, na-agitate na sila. Paano kasi binabato ng bote, hindi sila kasi they were not trained for civil disturbance management.
ang aming tropa ay trained in, sabihin na natin, war fighting sa guerrilla warfare. So suddenly, ayan na. Kaming mga officers and key NCOs will have to tell them na parang maximum tolerance, ilagan nyo na lang yung mga bato. But there were a few of our men who was already ready to fire their weapon. Yes. So yun ang isang moment na buti nagkaroon pa rin ng control at walang nangyari. Walang violence. Colonel, pero maliban sa pag-iisip na tungkulin yung ginagawa nyo during that time, mula po sa hanay ninyo, meron din po bang mga nagsasabi na deep inside, ayoko na yung gobyernong do? Sa puntong gano'n, hindi naman kami, kumbaga, walang we are aware. Kami ay alam namin yung nangyayari. May mga nangyayaring hindi maganda, pero malakas pa rin ang aming paniniwala sa sistema. Okay. So, kaya nga po noong mga panahon na yun, simple lang po yung naging order ng mga seniors. Follow legitimate orders. Okay. So, at that time, ang dating President Marcos noon, ang siyang head of state, siyang commander-in-chief, so we have to follow him. Yeah. But when he left, yun na. Yun ang naging isang critical point again. Transition. Yes. Dahil walang lideratong namumuno. Kaya nga nung kami ay bumalik ng Bonifacio, pinasok ang palasyo at the time. It was ransacked. And after a few hours at Fort Bonifacio, kami ay nire-deploy upang i-retake yung Malacanang together with other forces. And doon naman namin nakita na yung galit ng taong bayan, because pinagsisira yung mga kagamitan. So we have to tell them na huwag niyong gawin yan dahil meron na naman papalit na leader ang ating bansa at gagamitin itong facility na ito. Alright, ang ganda Carla, kasi may bagong perspective pagdating sa EDSA People Power Revolution na aside from, kasi nababasa natin sa mga books yung revolution sa kalsada mismo ng mga tao, pero ngayon nakikita din natin yung side naman ng mga nagpo-protect the government during that time. So, mas naging malawak yung pag-alam natin. Sir, maraming salamat po at mas lumalawak po yung kaalaman namin hinggil sa kasaysayan ng Pilipinas, lalo na patungkol sa EDSA People Power. Muli mga boss, nakasama natin ang Deputy Commander of the Joint Task Force ng NCR-AFP. Walang iba kundi si Colonel Vic Tomas. Maraming salamat. Thank you so much. Maganda to. Thank you. Thank you so much. Marami tayo mga kwento na naririnig at may mga nalalaman tayo about EDSA People Power.